Welcome back po muli dito sa Ricky Laksa Reports. Ako po si Ricky Laksa. Bakit po ba hanggang ngayon ang ang issue ng indemnity ay hindi pa rin po matapos-tapos? Bakit po ba hanggang ngayon ang ating mga kasambahay o ang ating mga manggagawang Pilipino ay hindi pa rin maliwanag? Sa dami na po ng announcement na binigay ng ating Migrant Workers Office o ang dating POLO, at ang ating po mga iba't ibang kilalang vloggers dito ay naglabas na rin po ng iba't ibang pamantayan upang maipaliwanag po sa ating mga kababayan ang tinatawag nating indemnity. Subalit hanggang ngayon po ay nakakatanggap pa rin po tayo ng iba't ibang question at katanungan at ibang mga reklamo tungkol po dito sa tinatawag nating indemnity o end of service o pagtatapos ng inyong serbisyo na naaayon po sa inyong kontrata na mayroon kayong makukuhang halaga. Sa pagbabalik po na Ricky Laksa Report, isa-isahin po natin ang mga issue na ito. Welcome back po muli sa Ricky Laksa Reports. Ako po si Ricky Laksa. Unang-una na po, ang ayon po sa aking panayam sa isa sa aking mga sources sa ating pong Migrant Workers Office ay idinitali po sa akin ang mga katanungan na naibigay ko sa kanila ukol po sa mga katanungan din naman ninyong ipinadala sa akin. Ano po? Unang-una na po, nililiwanag po ng Migrant Workers Office na hindi po kayo qualified sa tinatawag nating indemnity o end of service kung hindi po ninyo natapos ang tinatawag nating 2 taon kontrata na ininyong pinirmahan sa inyong mga employers. Marami po kasi sa atin, akala po nila naka 1 year and 2 months, 1 year and 6 months, 1 year and 8 months, qualified po silang makakuha ng tinatawag na indemnity. Kayo po ay hindi qualified at hindi maaaring makakuha ng indemnity kung hindi po ninyo natapos ang 2 taong kontrata sa inyong employer. At kung kayo rin naman po ay nagtrabaho ng 1 taon dito at lumipat sa ibang employer ng another 1 year, ay again, hindi po kayo qualified sa tinatawag nating indemnity. Kailangan pong tapusin ninyo ang inyong kontrata ng 2 taon bago po kayo mag-qualify sa tinatawag nating indemnity o end of service benefit. Tandaan po natin yan. Tapos dapat ang kontrata sa isang employer bago po kayo mag-qualify sa tinatawag nating indemnity. Ang ikalawa naman po, paano ba ang computation ng tinatawag nating indemnity? Naku, napakadali po nito, napakadali. Ito po naaayon sa batas ng Kuwait at ito po naaayon din sa pinirmahan ninyong kontrata sa inyong mga recruitment agencies at sa inyong employers o pinirmahan ng inyong employers. No? Unang-una na po, kung ang inyo pong sweldong natatanggap ay 120 KD na nakasaad sa inyong kontrata, kada taon po na matatapos ninyo, employer ay mayroon po kayong 120 KD din. Equivalent po ito ng 1 buwang sweldo ninyo. So, ibig pong sabihin, kung 2 taon po ang natapos ninyong sa kontrata, serbisyo sa inyong employer, mayroon po kayong 240 KD na makukuha sa inyong mga employers. So again, uulitin ko po, dapat po 2 taon ang natapos bago po makuha ang 240 KD. Tandaan po yan, dapat po tapos ang kontrata. So kada taon po is 120 KD at kada taon na binibilang natin ay 1 buwan po ng 1 buwan ang equivalent ng inyong sweldong halaga na makukuha at the end ng inyong serbisyo sa inyong employer. Ang ikatlong punto po, papaano naman po yung binibigyan ng 130 KD ng amo?
May mga iba't ibang employers po na ang ginagawa nila ay pinauuna na po ang bayad ng 10 dinars sa inyo. So, imbis na 120 KD ang inyong nakukuha, minsan nakakatanggap po kayo ng 130 KD. Yung 10 dinar po na extrang binigay po doon ay binabayaran na kayo, ibinibigay na sa inyo ahead of time ang inyong tinatawag nating indemnity o end of service benefit. Liwanagin po ninyong maayos ito sa inyong employer. Ito ba ay regalo? Ito ba ay hadiah, baba? O ito ba ay ano? O kadalasan pong kiniklaim ng mga employers, binigyan ko siya ng extra ganito, binigyan ko na siya ng extra ganito. At yan ay para sa kanyang indemnity. So, dapat liwanagin po ninyo yan. Ano? Mas mabuti po ang maliwanag. Ngayon, isipin po ninyo kung kayo po ay binibigyan ng 130 KD a month, at the end of 1 year ay equivalent din po naman yan sa 120 KD dinar. So, ibig sabihin, tabla na po ang inyong nakuha sa isang taon na inyong indemnity. Tandaan po ninyo yan, ano po, 120 KD bawat isang taon, at kung kayo man po ay bibigyan ng extra ng amo nyo kada buwan, liwanagin po ninyo kung ito po ba ay regalo o kung ito po ba ay paunang bayad na sa inyong indemnity. Ang pang-apat na punto po, marami po ang nagsasabi, saan ba kami po pwedeng pumunta upang makahingi ng tulong kung sakaling ang aming mga employers po ay hindi nagbibigay ng tinatawag na indemnity. Kadalasan po na lahat na lumalapit sa akin, madalas ko silang sinasabihan, kung alam na ninyong matatapos na po ang inyong kontrata, 3 months before po, magbigay na kayo ng abiso sa inyong mga employer na kung maaaring ayusin na ang inyong indemnity o ang inyong end of service. Ano po, wag po ninyong kakalimutan yan. So, yan pong end of service na yan, sabihan na po ninyo, paalalahanan nyo na sila, baba o mama, baka naman po pwedeng ayusin mo na yung aking indemnity sa aking pag-uwi. No? Kung sakali naman po, sasabihin sa next month, at isang buwan na lamang ang natitira, ay wag na po kayong mag-atubiling manghingi ng tulong. Dalawang lugar po ang maaari ninyong puntahan. Unang-una po ang tinatawag nating amala, ang institusyon na nangangalaga po sa karapatan ng bawat manggagawa dito sa Kuwait, no? Foreign workers dito sa Kuwait. Maaari po kayong pumunta doon in person, personally, at sabihin ang inyong hinaing para mabigyan kayo ng tulong, o maaaring po kayong mag-email sa kanila at ipadala ang lahat ng requirements sa kanila. Narito po ang email nila, nasa screen ngayon. Tandaan po ninyo yan, ito po yung amala. Diyan po kayo maaari magpunta, diyan din naman po kayo maaari magpadala ng email at sabihin sa kanila ang tulong na nais nyong hingin sa kanila regarding your indemnity. Ang ikalawa naman po, maaari rin po kayo magpunta sa Migrant Workers Office o doon sa polo na tinatawag natin. Katabi po yan ng embahada, at maaari po kayong maghingi ng tulong at payo sa kanila kung paano po na kayo ay maaaring matulungan para makuha po ninyo ang inyong mga indemnity. Ayan po yon. Or maaari din naman po kung hindi kayo makalabas, may email din po. Ito po ang email ng Migrant Workers Office na kung saan maaari nyong ipadala ang inyong mga requirements at manghingi po ng kaukulang tulong at payo sa ating mga opisyal sa Migrant Workers Office. 4 po ang kailangan ninyong ipadalang requirements. Unang-una na po, ang kopya ng inyong civil ID, kopya po ng civil ID ng inyong amo, ang inyong pong verified contract, yung pong pinirmahang kontrata ng inyong employer at ng inyong agency at ninyo, yan po yung verified contract, padala rin po ng kopya niyan. At pang-4 po ay kung maaari magpadala na rin kayo ng kopya ng inyong passport, no? Para po dito. At kayo po ay tatawagan naman na pagka-receive naman ng kanilang ng inyong email, ay tatawagan naman po kayo ng Migrant Workers Office. So tandaan po ninyo yan, 2 lugar na yan na maaari ninyo maging destinasyon pag po pumalya ang pagbigay ng inyong indemnity, ang amala at ang Migrant Workers Office. Maaari po siguro hanggang dito na lang tayo, at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ang importante po sa lahat dito, maaaring nandyan po ang indemnity o wala ang indemnity, pero ang pinakamahalaga pa rin po na bagay dito ay ang inyong kaligtasan at ang inyong kapakanan sa pag-uwi ng Pilipinas sa pagtatapos po ng inyong serbisyo dito sa Kuwait. Mula po dito sa Ricky Lacsa Reports, ako po si Ricky Lacsa. Magandang gabi po sa inyong lahat.